5 segundo lamang. 5 segundo lang po ang hinihiling ko. Sa malamig na hangin bago magbukang liwayway, sa loob ng isang crematorium, ang kabaong ng anak na dalaga ng isang bilyonaryo ay inihahanda ng isa lang sa pugon. Sa eksaktong sandaling iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang maliit na babaeng Pilipina. Siya, na nagtatrabaho bilang isang night shift janitor, ay kumaripas ng takbo patungo sa kabaong. Ang lahat ng naroroon ay natigilan. Ang pagpapahinto sa isang seremonya ng cremation ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na tila sigurado siya. Mali ang kulay ng bangkay, sabi niya. At ang rigor mortis, hindi ito normal. Sinabi ng lahat na nababaliw na siya, ngunit hindi siya umatras. Ano nga ba ang nakita niya? At posible nga bang mabuhay muli ang isang taong idineklara ng patay? Ito ay hindi kuwento ng isang himala. Ito ay isang tunay na tala ng katotohanang isinilang mula sa 5 segundo. 5 segundo lamang, 4:00 ng umaga. Malamig at mabigat ang hangin sa loob ng crematorium. Ang puting usok ay marahang gumagapang sa kisame. At ang amoy ng disinfektante ay tumatagos sa ilong. Sa ilalim ng liwanag ng mga fluorescent na ilaw, ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang linis na nagbibigay ng pakiramdam ng nakakakilabot na katahimikan. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng preparation room, isang itim na kabaong ang nakalagay. Sa tabi nito, humigit kumulang 30 tao ang nakatayo. Mga lalaking nakasuit, mga babaeng nakaitim na bestida, at isang lalaki, nasa edad na 60 taon at nakasuot ng kulay abong suit ang nakatitig sa kabaong. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, walang luha, walang galit, walang lungkot. Tanging ang kanyang mga labi ang bahagyang nanginginig. Siya si Richard Beaumont, isang bilyonaryong investor. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok ng malalim sa kanyang bulsa at ang kanyang tingin ay hindi maalis sa kabaong. Dahan-dahang lumapit si Grace Hamilton, ang general manager, isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 50 taon at mahigit 20 taon nang namamahala sa crematorium. Sa isang mahinahong boses, sinabi niya, "Mr. Beaumont, handa na po ang lahat. Maaari na po ba tayong magpatuloy?" Tumango si Richard nang walang imik. Sumenyas si Grace sa kanyang mga tauhan at 2 lalaki ang bumuhat sa kabaong. Dahan-dahan at maingat, nagsimula itong ilipat patungo sa harap ng pugon ng cremation. At sa sandaling iyon, "Sandali lang po!" Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Lumingon ang lahat. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor ang tumatakbo papalapit. Mukha siyang nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon, isang babaeng Asyano, maputla ang kanyang mukha at may hawak siyang basahan sa kanyang kamay. Nanigas ang mukha ni Grace. "Liana, anong ginagawa mo rito?" Ang babae, habang hinahabol ang hininga, ay lumapit sa harap ng kabaong. Siya si Liana Reyes, ang night shift janitor ng crematorium. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, 5 segundo lang po. Bigyan niyo po ako ng 5 segundo. Sumigaw ng matalim si Grace. "Anong gagawin mo? Ito ay isang formal na seremonya." Ngunit ang tingin ni Liana ay nanatiling nakapako sa kabaong. Humakbang siya palapit at nagsalita. Hindi po pare-pareho ang kulay ng balat niya. Iba ang kulay ng dulo ng kanyang mga daliri kumpara sa mukha niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Nagtatanong na parang nang-iinsulto si Grace. "Ano ka ngayon? Nagpapanggap na doktor." Huminto sa paghinga si Liana sandali at mahinahon siyang sumagot. "Dati po, isang iglap, tumahimik ang buong silid." Ang tingin ni Richard Beaumont ay napunta kay Liana. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago dahan-dahang nagsalita. "Anong ibig mong sabihin?" Itinuro ni Liana ang kabaong gamit ang nanginginig na kamay. "Nabalitaan ko po na ang katawan ay matagal na nasa tubig. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na sobrang baba ng temperatura ng kanyang katawan. Kahit na mukhang tumigil na ang puso, maaaring nasa estado pa siya na pwede pang mabuhay." Umiling si Grace. "Mayroon ng resulta ng coroner's report. Kumpirmado na ang pagkamatay. Sinukat po ba ang core body temperature niya?" Hindi sumagot si Grace. Humakbang pa si Liana. "Nag-aral po ako ng emergency medicine sa Maynila. Itinuro sa amin sa disaster training.
Ang malamig na tubig ay nagpapabagal ng oras. Hanggat hindi umiinit ang katawan, walang sinuman ang maaaring ideklarang patay. Nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Richard. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, "Sigurado ka ba diyan?" Umiling si Liana, "Hindi po ako sigurado, pero kailangan po nating kumpirmahin," humarang si Grace. Labag ito sa patakaran. Hindi natin maaaring balewalain ang mga pamamaraan. Ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay upang pigilan siya at dahan-dahan siyang tumango. 5 segundo. Itigil niyo lang ng 5 segundo. Naguguluhang tinitigan ni Grace si Richard, ngunit buo na ang desisyon sa mukha nito. Huminto ang mga tauhan at ang malaking pinto ng pugon ay nanatiling nakasara. Dahan-dahang lumapit si Liana sa kabaong. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang takip nito. Naramdaman niya ang malamig na metal sa dulo ng kanyang mga daliri. Pumikit siya. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. At bumulong siya. Sapat na ang 5 segundo. Tila huminto ang oras sa loob ng silid. Tanging ang malamig na liwanag mula sa mga fluorescent ilaw ang bumabagsak at ang puting usok ay dahan-dahang naglaho. 3 araw na ang nakalipas. Isang malakas na bagyo ang nanalasa. Ang ulan ay bumubuhos na parang guguho ang langit at ang dagat ay tumaas na parang itim na pader. Pinutol ng hangin ang mga puno at nilamon ng alon ang baybayin. 4:00 ng hapon, isang rescue boat ng Coast Guard ang ipinadala. Mayroong ulat na may isang taong tinatangay ng alon sa gitna ng look. Sinagupa ng mga rescuer ang malalaking alon. Halos wala silang makita. Sa gitna ng ulan, imposible talagang makakita. Biglang sumigaw ang isang miyembro ng team. Ayon! Mayroong lumulutang sa ibabaw ng tubig. Isang tao, isang batang babae. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga labi ay kulay ube. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog sa tubig habang inanod. Mabilis siyang iniahon ng mga rescuer. Ang tubig ay dumaloy na parang talon mula sa kanya. At ang kanyang basang damit ay bumigat. Sinuri ng isang rescuer ang kanyang pulso, ngunit wala siyang maramdaman. Wala na. Walang response. Sinimulan ng isa pang rescuer ang CPR. Dinidiinan ang dibdib, binibigyan ng artipisyal na paghinga. Ngunit hindi nagising ang babae. Buong bilis na bumalik ang rescue boat sa pampang. Pagdating nila, nag-aabang na ang isang ambulansya. Agad siyang isinakay ng mga paramedic sa isang stretcher. May nagsalita. Nakilala na siya. Si Lila Beaumont. Nagulat ang lahat. Ang pangalang Beaumont ay kilala sa buong bansa. Siya ang anak ng bilyonaryong si Richard Beaumont. Dinala siya sa ospital, ngunit malamig ang naging hatol ng mga doktor. Matagal nang tumigil ang kanyang puso at sobrang baba ng temperatura ng kanyang katawan. Mataas din ang posibilidad ng pinsala sa utak. Sa huli, idineklara siyang patay. Nang gabing iyon, sabay-sabay na ibinalita ng mga news outlet, Lila Beaumont, 26, yumao. Isang batang environmental artist, nasawi sa gitna ng bagyo. Mahinahon ang boses ng news anchor. Sa screen, ipinakita ang larawan ni Lila, isang mukhang masayang nakangiti. Sa tabi nito, ipinalabas ang video mula sa rescue site, ang madilim na dagat, ang malakas na ulan, at ang katawang tinatangay ng alon. Sa maliit na break room ng crematorium, pinapanood ni Liana Reyes ang balitang iyon. Nakaupo siya sa isang lumang sofa, kumakain ng instant noodles, ngunit natigilan ang kanyang kamay. Ang mukha ni Lila sa screen ay tumatak sa kanyang isipan. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Naririnig niya ang boses ng anchor, ngunit ibang tunog ang pumapasok sa kanyang tainga. Ang tunog ng ulan. Ang malakas na buhos ng ulan, ang alon, at ang hininga ng isang tao. Pumikit si Liana at bumalik siya sa kanyang alaala. Ilang taon na ang nakalipas. Sa isang malaking ospital sa Maynila, taglamig noon. Ang malamig na hangin ay yumayanig sa mga bintana at ang gabi ay mahaba. Isang batang doktor pa lamang noon si Liana, sumasali sa isang disaster training. Ang kanilang tagapagturo ay isang lalaki na nasa 50 taon na may 30 taong karanasan sa emergency medicine. Sinabi niya sa harap ng mga trainee,
Huwag na huwag ninyong susukuan ang isang pasyenteng may hypothermia. Matigas ang kanyang boses. Kahit mukhang tumigil na ang puso, kung sobrang baba ng temperatura ng katawan, posibleng buhay pa ang utak. Bumababa ang konsumo ng oxygen. Hanggat hindi umiinit ang katawan, walang sinuman ang maaaring ideklarang patay. Ito ay hindi isang patakaran. Ito ay isang tungkulin. Itinatak ni Liana ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Isinulat niya ito sa kanyang kwaderno at ginuhitan. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, gumuho ang lahat. Nagkaroon ng isang medical accident sa ospital. Isang pasyente ang namatay sa gitna ng operasyon at ang sanhi ay malinaw na kapabayaan. Ngunit sinubukan ng ospital na pagtakpan ang katotohanan. Pinakialaman ang mga dokumento, itinago ang ebidensya. Hindi kayang manahimik ni Liana. Inilantad niya ang katotohanan. Nagbigay siya ng impormasyon sa media at naging isang whistleblower. Ang resulta ay kalunos-lunos. Tinanggal siya ng ospital at sinuspinde ng medical board ang kanyang lisensya. Iniiwasan siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagsasabi ng totoo na wala ang lahat sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi umalis ng Pilipinas. Pumunta siya sa Amerika, ngunit ang isang doktor na walang lisensya ay walang halaga. Dito, nabubuhay siya sa paglilinis. Minulat ni Liana ang kanyang mga mata. Nakakasilaw ang liwanag ng fluorescent sa break room. Sa TV screen, naroon pa rin ang mukha ni Laila. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa screen. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang lamig ng salamin ay naramdaman niya sa kanyang mga daliri. Ang malamig na tubig, bulong niya. Nagpapabagal ng oras. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Liana. Nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, habang inaalala ang mukha ni Lila, ang maputlang balat, ang asul na labi, ang mga nakapikit na mata, at narinig niya ang boses ng kanyang tagapagturo. Hanggat hindi umiinit ang katawan, walang sinuman ang maaaring ideklarang patay. 3 araw pagkatapos, nang dumating ang labi ni Lila Beaumont sa crematorium, alam na ni Liana kung ano ang dapat niyang gawin. Tiningnan ni Grace Hamilton ang kanyang relo. 4:15 a.m. na, 15 minuto nang huli sa schedule, mahinahon siyang huminga at sinabi, "Ipagpapatuloy na natin ang proseso. Hindi na natin maaaring patagalin pa ito." Muling kumilos ang mga tauhan, ngunit sa sandaling hahawakan na ng isang lalaki ang kabaong, humarang si Liana. Kahit maliit ang kanyang katawan, hindi siya gumalaw. Hindi pa tapos ang pagsusuri sa katawang ito. Nanigas ang mukha ni Grace. Kinuha niya ang isang clipboard at lumapit kay Liana. Ang kanyang boses ay malamig at eksakto. "Miss Reyes, narito ang sertipiko ng coroner. Nakasaad dito na kumpirmado ang pagkamatay." Hindi tiningnan ni Liana ang dokumento. Sa halip, diretsahan niyang tiningnan si Grace at nagtanong, "Sinukat po ba ang core body temperature?" Natigilan si Grace. Nagpatuloy si Liana, "Hindi po ang temperatura ng balat, kundi ang core body temperature. Ang temperaturang sinusukat sa loob ng rectum o esophagus." Tiningnan muli ni Grace ang mga dokumento. Binuklat niya ang mga pahina, itinuro ang isang linya gamit ang daliri, ngunit ang espasyong iyon ay blanko. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ni Richard Beaumont. Humakbang siya pasulong at nagtanong, "Mahalaga ba iyon?" Tumango si Liana. "Opo, napakahalaga." Dahan-dahan siyang nagsimulang magpaliwanag. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Ang isang taong matagal na nasa tubig ay mabilis na bumababa ang temperatura ng katawan, lalo na kung sa malamig na tubig dagat. Kapag bumaba ang temperatura sa 28 degrees Celsius, sobrang bagal na ng tibok ng puso. Minsan, mas mababa pa sa 10 beses bawat minuto. Tahimik na nakikinig ang mga tao. Nagpatuloy si Liana. Kapag nangyari iyon, mahirap nang makapa ang pulso. Hindi ito masusukat sa karaniwang paraan. Kahit na mukhang tumigil na ang puso, posible pa ring tumitibok ito. Ganoon din sa utak. Dahil bumababa ang konsumo ng oxygen, kaya nitong makaligtas ng walang pinsala. Nanginginig ang mga kamay ni Richard. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, "Kung gayon, posible pang buhay siya?" Tumango si Liana, "May posibilidad po." Sumingit si Grace. Ang boses ay nananatiling mahinahon. "Posibilidad? Sino ang makapagpapatunay niyan?" Hindi sumagot si Liana.
Humakbang pa si Grace papalapit. Wala ka namang lisensya, hindi ba? Wala kang karapatang magsagawa ng anumang medical procedure sa bansang ito. Nagbulungan ang mga tao. Nagsimulang mag-usap-usap ang ilan, na natiling tahimik si Liana. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Itinaas ni Grace ang clipboard. Ang dokumentong ito ay may pirma ng isang lisensyadong doktor. Tapos na ang pagsusuri, kumpirmado ang pagkamatay. Ito ang tamang proseso. At dapat nating sundin ang proseso. Inangat ni Liana ang kanyang mukha. Hindi nagbago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tama po kayo, wala na akong lisensya ngayon. Huminga siya ng malalim, pero hindi ko pa nakakalimutan ang pundasyon ng medisina. Ngumisi si Grace. Pundasyon? Ano ang pundasyong sinasabi mo? Mahinahon na sumagot si Liana. Ang hindi pagsuko sa harap ng isang buhay. Tumahimik ang buong silid. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang ugong ng mga fluorescent na ilaw ang maririnig. Tinitigan ni Richard si Liana. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang tingin. Dahan-dahan, siyang nagtanong, "Bakit mo ginagawa ito?" Nag-atubili si Liana. At sumagot siya. "Minsan na po akong nawalan ng isang tao." Bumaba ang kanyang boses. "Sinunod ko ang mga patakaran. Sinunod ko ang proseso. Pero dapat ay nabuhay ang taong iyon. Kung nagduda lang sana ako ng kaunti, kung sinuri ko lang sana ng mas maigi," pumikit siya. "Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na uunahin ko ang buhay kaysa sa mga patakaran. Kahit na magkamali ako, kailangan kong kumpirmahin." Nanatiling tahimik si Richard. Pagkatapos ay lumingon siya kay Grace at sinabi, "Maari mo bang kumpirmahin ang core body temperature?" Nagpakita ng pagkalito si Grace. "Dito po, ngayon din, sa ospital lang po iyon magagawa. Kung gayon, dalhin natin siya sa ospital." Umiling si Grace. "Mr. Beaumont, labag po ito sa patakaran. Hindi na maaaring ibalik sa ospital ang isang bangkay na kumpirmado ng patay." Tumaas ang boses ni Richard. "Paano naman ang posibilidad na buhay pa ang anak ko?" Natahimik si Grace. Tumingin si Richard kay Liana. "Sigurado ka ba?" Umiling si Liana. "Hindi po. Kung gayon, bakit mo ginagawa ito?" Dahan-dahang sumagot si Liana. "Dahil po hindi ako sigurado, kaya kailangan kong kumpirmahin." Tinitigan siya ni Richard ng ilang sandali. At sinabi niya kay Grace, "Buksan ninyo ang kabaong." Nagulat si Grace. "Mr. Beaumont, ito ay." Ngayon din. Matigas ang boses ni Richard. Wala nang masabi si Grace. Nag-aatubiling lumapit ang mga tauhan sa kabaong at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Huminga ng malalim si Liana habang nakatitig sa kabaong. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga paa. Bumukas ang takip ng kabaong. Isang malamig na hangin ang lumabas at sa loob nito nakahiga si Lila Beaumont. Nang tuluyang mabuksan ang takip, bumugso ang malamig na hangin. Isang kakaibang amoy ng katahimikan na may halong disinfektante. Sa loob ng kabaong, nakahiga si Lila Beaumont. Nakasuot siya ng puting bestida. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga labi niya ay may bahid ng kulay asul. Nakapikit ang mga mata at maayos na nakasuklay ang buhok. Dahan-dahang lumapit si Liana sa kabaong. Ang mga tao sa paligid ay pigil hiningang nagmamasid. Iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay at inilagay ang mga daliri sa leeg ni Lila. Malamig. Kasing lamig ng yelo ang balat. Hinanap ni Liana ang carotid artery at dahan-dahang diniinan. Maingat, dahan-dahan. Wala siyang maramdaman. May bumuntong hininga sa paligid. Sinabi ni Grace, "Nakita mo na." Wala. Ngunit hindi inalis ni Liana ang kanyang kamay. Pumikit siya at nag-concentrate. Itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama sa dulo ng kanyang mga daliri. Nababaliw na siya, sigaw ng isang tao. "Tama na yan, ilayo niyo na siya," sabi pa ng isa. Ngunit hindi gumalaw si Liana. Mahina siyang bumulong, 5 segundo pa. Bahagyan niyang inilipat ang posisyon ng kanyang mga daliri. Mas malalim ng kaunti, mas eksakto, hinahanap ang arterya na pinakamalapit sa puso at naramdaman niya ito. Isang panginginig na sinliit ng sinulid. Napakahina na halos hindi maramdaman, ngunit naroon nga. Regular, mabagal, mahina. Ngunit isang tibok ng buhay.
Minulat ni Liana ang kanyang mga mata. Mayroon, nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng katiyakan. Mahina pero buhay siya. Nagkagulo ang silid. Lumapit si Grace at sinabi, "Imposible, sinuri namin." "Kayo po mismo ang sumuri," sabi ni Liana habang inaalis ang kanyang kamay. Nag-aalangang inilagay ni Grace ang kanyang mga daliri sa leeg ni Lila. Ngunit wala siyang maramdaman, wala. Hinawakan ni Liana ang kamay ni Grace at itinama ang posisyon. "Dito po, mas malalim." Sinubukan muli ni Grace. Lumipas ang 10 segundo, 20 segundo at nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay, sa sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa likuran. "Ako ang susuri." Lumingon ang lahat. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon ang papalapit. Nakasuot siya ng puting coat. Si Dr. Howell, ang department head ng Northwell General Hospital. "Nasa rescue site ako. Pumunta ako agad dito nang mabalitaan ko." Lumapit siya sa kabaong at sinimulang suriin ang kondisyon ni Lila. Kinapa niya ang pulso. Sinuri ang mga mata. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang thermometer. "Susukatin ko ang temperatura." Tumahimik ang lahat. Maingat na sinukat ni Dr. Howell ang temperatura. Ang mga numero sa digital thermometer ay dahan-dahang nagbago. 27.8 degrees Celsius. Nanigas ang mukha ni Dr. Howell. Nasa ibaba ng 28 degrees. Ito ay malubhang hypothermia. Lumingon siya kay Liana. "Ikaw ang nakahanap ng pulso?" Tumango si Liana. Muling inilagay ni Dr. Howell ang kanyang mga daliri sa leeg ni Lila. Matagal siyang nag-concentrate bago dahan-dahang tumango. Tama, mga 8 beses bawat minuto. Halos hindi maramdaman, pero tumitibok nga. Nagkagulo ang mga tao. Lumapit si Richard Beaumont at nagtanong kung gayon, buhay siya? Maingat na sumagot si Dr. Howell. Sa biological na aspeto, nasa bingit siya ng kamatayan, pero hindi pa siya tuluyang patay. Kung gayon, nanginginig ang boses ni Richard. Hindi pa tapos ang lahat? Mahinahon na sinabi ni Liana. "Opo, hindi pa po tapos." Kinuha ni Dr. Howell ang isang clipboard at nagsimulang magsulat. Lumingon siya kay Grace. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Kailangan niya ng rewarming therapy. Naguguluhan si Grace. Pero ang mga dokumento ng pagkamatay, mali ang mga dokumentong iyan, matigas na sabi ni Dr. Howell. Buhay pa ang pasyente. Kung tatanggi kayong dalhin siya, ito ay medical malpractice. Wala nang masabi si Grace. Nag-utos si Dr. Howell sa mga tauhan. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, nagsimulang kumilos ang mga tauhan. Lumuhod si Richard sa harap ng kabaong at hinawakan ang kamay ni Lila. May namumuong luha sa kanyang mga mata. "Lila, magpakatatag ka lang, pakiusap." Lumingon si Dr. Howell kay Liana. "May karanasan ka ba sa medisina?" Nag-atubili si Liana bago sumagot. "Dati po, sa emergency medicine." "Kung gayon, maaari ka bang sumama? Kakailanganin namin ng tulong habang dinadala siya." Tumango si Liana. Tinitigan siya ni Dr. Howell sa mata. "Kung hindi mo nahanap ang pulso, ang taong ito ay wala na sana ngayon." Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lamang niya si Lila at bumulong. "Naisip ko lang po na dapat subukan." Ang sirena ng ambulansya ay nagsimulang marinig mula sa malayo, isang tunog na pumupunit sa katahimikan ng madaling araw. Iniunat ni Liana ang kanyang kamay at muling sinuri ang pulso ni Lila. Mahina pa rin, ngunit tumitibok. Sapat na ang 5 segundo, mahina niyang bulong. Ang pulang ilaw ng ambulansya ay pumasok mula sa bintana. Tumayo si Richard Beaumont. Hindi na nanginginig ang kanyang boses. "Dadalhin natin siya sa ospital ngayon." Tinitigan siya ni Grace na may pagtataka. "Mr. Beaumont, ang mga patakaran." "Mamaya na natin pag-usapan ang mga patakaran," matigas na sabi ni Richard. Habang nag-aalangan ang mga tauhan, naunang kumilos si Dr. Howell. "Maghanda kayo ng stretcher. Kailangan siyang ilipat ng maingat." 2 tauhan ang nagdala ng stretcher. Si Dr. Howell at si Liana ang magkasamang bumuhat kay Lila mula sa kabaong. Dahan-dahan, para hindi mayanig. Malamig at mabigat ang katawan ni Lila. Huminto ang ambulansya sa pasukan ng crematorium. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang mga paramedic.
Mabilis na ipinaliwanag ni Dr. Howell ang sitwasyon. Pasyenteng may hypothermia. Core temp, 28 degrees. Pulso, 8 bawat minuto. Kailangan ng agarang rewarming therapy. Isinakay ng mga paramedic si Laila sa ambulansya. Sumakay rin si Dr. Howell at si Liana. Nang susunod na sanang sumakay si Richard, pinigilan siya ni Dr. Howell. Hindi po maaaring sumama ang pamilya. Kulang ang espasyo, pero magkita na lang po tayo sa ospital. Gagawin namin ang lahat. Kinagat ni Richard ang kanyang labi. Mahinahon na sinabi ni Liana, "Ako po ang bahala sa kanya." Tinitigan siya ni Richard at dahan-dahan siyang tumango. Sumara ang pinto ng ambulansya at umalingaw-ngaw ang sirena. Umalis na ang sasakyan. Sa loob ng ambulansya, masikip at nakakasakal. Puno ng mga medical equipment ang dingding at malamig ang ilaw ng fluorescent. Umupo si Liana sa tabi ni Laila at sinimulang kumutan ito. "Kailangan nating dahan-dahang itaas ang temperatura niya," sabi niya sa paramedic. "Patungan niyo ng maraming kumot. Kailangan din ng IV drip." Kumuha ng IV bag ang paramedic. Kinuha ito ni Liana at niyakap sa kanyang mga kamay. Sinisimulang painitin gamit ang sariling init ng katawan. Kinonekta ni Dr. Howell ang isang EKG monitor. Idinikit niya ang mga electrode sa dibdib ni Laila at binuksan ito. Isang linya ang lumabas sa screen. Patag, mabagal, halos hindi gumagalaw. Heart rate, 6 bawat minuto, bulong ni Dr. Howell. Delikadong bilang. Sinimulang ikabit ni Liana ang mainit-init na IV drip sa braso ni Laila. Mahirap hanapin ang ugat dahil sa vasoconstriction. Maingat niyang itinutok ang karayom at dahan-dahang ipinasok. Pumasok na, dahan-dahang pumatak ang dextrose. Muling sinuri ni Dr. Howell ang thermometer. 27.9 degrees. Tumaas ng bahagya. Niyakap ni Liana ang mga kamay ni Lila, na para bang sinusubukang ibahagi ang sariling init. Nagtanong si Dr. Howell, "Sinabi mong naging doktor ka?" Tumango si Liana. "Opo, sa emergency medicine sa Maynila." "Bakit ka naglilinis dito?" Nanahimik sandali si Liana. Tumingin siya sa labas ng bintana. "Nawalan po ako ng lisensya." "May dahilan siguro. Nagsabi po ako ng totoo." Hindi na nagtanong pa si Dr. Howell. Tiningnan niya ang monitor at mahinang sinabi, "Kung gayon, ang ginagawa mo ngayon, paniniwala mo ba ito?" Umiling si Liana. "Hindi po. Ito po ang tungkuling natutunan ko noon." Lumiko pakaliwa ang sasakyan, umuga ang ambulansya at nagkaingay ang mga gamit. Sinalo ni Liana ang katawan ni Lila para hindi ito gaanong mayanig. 3 minuto na lang at darating na tayo, sabi ni Dr. Howell. Tinitigan ni Liana ang mukha ni Lila. Maputla pa rin, ngunit tila bumuti ng kaunti ang kulay ng kanyang mga labi. Iniunat niya ang kamay at kinapa ang leeg nito. Naramdaman niya ang pulso, mahina pa rin, ngunit mas naging regular ng bahagya. "Bumubuti na po siya," bulong niya. Sinuri rin ni Dr. Howell ang monitor. At nanlaki ang kanyang mga mata. Gumagalaw. Ang linya sa screen ay nagsimulang gumuhit ng bahagyang alon. Hindi regular, ngunit may pagbabago. Nagre-respond ang puso. Tumaas ang boses ni Dr. Howell. Hinawakan ng mahigpit ni Liana ang kamay ni Lila. "Lila, kung naririnig mo ako, magpakatatag ka. Malapit na tayo sa ospital." Pumasok ang sinag ng araw mula sa labas. Tapos na ang madaling araw at umaga na. Mula sa malamig na bintana, dumaloy ang mainit na liwanag. Kinuha ni Dr. Howell ang radyo. "ER, may pasyenteng may hypothermia kaming dala. Ihanda ang rewarming therapy." Isang sagot ang narinig. "Roger, naghihintay kami." Bumilis ang takbo ng ambulansya. Lumakas ang sirena at umuga ang sasakyan. Hindi binitawan ni Liana ang kamay ni Laila. Nagtanong si Dr. Howell, "Ano nga ulit ang pangalan mo?" Tumingin si Liana sa kanya. "Liana Reyes po." Tumango si Dr. Howell. "Miss Reyes, hindi ko malilimutan ang ginawa mo ngayon." Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lamang niya si Lila at mahinang bumulong. "Mabuhay ka." Pakiusap. Ang linya sa monitor ay unti-unting lumalaki. Ang heart rate ay umakyat sa 8 bawat minuto. Ang temperatura ay umakyat din sa 28.2 degrees. Huminto ang ambulansya sa pasukan ng ospital. Bumukas ang pinto at sumalubong ang mga staff. Ibinaba ang stretcher
at dinala si Lila sa loob ng emergency room. Bumaba si Liana mula sa ambulansya at pinanood sila. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at isang mainit na hangin ang umihip. Tumayo si Dr. Howell sa tabi niya. Pumasok ka rin. Hindi pa tapos ito. Tumango si Liana. Magkasama silang naglakad papasok ng ER. 100 metro lamang ang layo ng ospital mula sa crematorium. Ang maikling distansyang iyon ang nagdugtong sa buhay ng isang tao. Mainit sa loob ng emergency room. Ang temperatura para sa rewarming therapy ay nakatakda sa 30 degrees Celsius. Ang mga heater sa kisame ay naglalabas ng malambot na ilaw at ang mainit na hangin ay dahan-dahang umiikot. Nakahiga si Lila Beaumont sa isang kama, binalutan ng makakapal na kumot at may mainit na dextrose na dumadaloy sa kanyang braso. Ang EKG monitor ay nagsimulang tumunog ng regular. Sinuri ni Dr. Howell ang thermometer. 30.24 degrees. Patuloy na tumataas. Sinusuri ng mga nurse ang kondisyon ni Lila. Blood pressure, pulso, oxygen, saturation, lahat ng numero ay unti-unting bumabalik sa normal. Nakatayo si Liana sa tabi ng kama, nagmamasid. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit may bahagyang ginhawa sa kanyang mukha. Pulso, 15 bawat minuto, ulat ng isang nurse. Tumango si Dr. Howell habang nagsusulat. Maganda. Panatilihin ang temperatura. Lumipas ang oras. 30 minuto, 40 minuto. Unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Laila. Ang dating asul na labi ay nagiging kulay rosas at ang maputlang balat ay nagkakaroon na ng buhay. At sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang daliri sa kanang kamay ni Laila. Isang napakaliit na panginginig, ngunit na-detect ito ng monitor. Nagbabalik na ang kanyang nerve response. Agad na sinuri ni Dr. Howell. May paggalaw. Nagtipo ng mga nurse na may tensyon sa kanilang mga mukha. Pigil hininga na tinitigan ni Liana si Lila. Nanginig ang talukap ng mata ni Lila. Dahan-dahan, maingat, at sa wakas, nagsimula siyang magmulat ng mata. Bumalik na ang puso. Sigaw ni Dr. Howell. Ang alon sa monitor ay biglang lumaki. Ang heart rate ay tumalon sa 50 beses bawat minuto at tumaas din ang blood pressure. Nagkakamalay na ang pasyente, sigaw ng isang nurse. Binalot ng tensyon ang buong ER. Tinawag ni Dr. Howell ang pangalan ni Lila. Lila, kung naririnig mo ako, sumagot ka. Dahan-dahang nag-focus ang mga mata ni Lila. Malabo noong una, ngunit unti-unting luminaw. Iginagalaw niya ang kanyang labi. Walang boses na lumabas. Tanging ang hugis ng kanyang bibig ang gumagalaw. Inilapit ni Dr. Howell ang kanyang tainga at tumango siya. Tawagin niyo ang pamilya. Isang nurse ang tumakbo palabas. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Richard Beaumont. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Lila, lumapit siya sa kama. Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ng anak. Malamig pa rin ito, ngunit tiyak na umiinit na. Napunta ang tingin ni Lila sa kanyang ama. Binuksan niya ang kanyang bibig at mahinang bumulong, Dad. Sa isang salitang iyon, gumuho ang mukha ni Richard. Idinikit niya ang kamay ng anak sa kanyang pisngi at nagsimulang umiyak. Lila, patawarin mo ako. Hindi ko nasabi sa iyo na mahal kita bago ka mawala. May namumuong luha sa mga mata ni Laila. Dahan-dahan siyang umiling. Okay lang po, mahina at nanghihina ang kanyang boses, ngunit malinaw. Narinig ko na po. Hinawakan ng mahigpit ni Richard ang kamay ng kanyang anak. Nagtitigan sila ng walang salita. Ang mga medical staff sa paligid ay pigil-hiningang nanonood. May sumisinghot, may nagpupunas ng luha. Tahimik na sinuri ni Dr. Howell ang monitor. Lahat ng numero ay stable na. Mahina niyang sinabi, isang himala, nakatayo si Liana sa likod ng kama. Tahimik siyang nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Dahan-dahan siyang lumingon at nagsimulang maglakad. Tinawag siya ni Dr. Howell. Miss Reyes, saan ka pupunta? Huminto si Liana at lumingon. Tapos na po ang trabaho ko. At ngayon, oras na po para sa pamilya. Muli siyang naglakad. Dinaanan niya ang pasilyo patungo sa labasan ng ER. Bumukas ang automatic door at bumuhos ang mainit na sikat ng araw. Lumabas si Liana at tumingala sa langit. Isang maaliwalas na langit na walang ulap,
Umihip ang hangin at gumalaw ang kanyang buhok. Sa kanyang pulso, may nakasabit na isang maliit na rosaryong pulseras. Isang rosaryong gawa sa pulang sinulid, bigay ng kanyang ina bago siya umalis ng Maynila. Nang tamaan ito ng sikat ng araw, kumislap ang isang maliit na gintong krus. Niyakap ni Liana ang rosaryo at mahinang bumulong. Salamat sa Diyos. Pumikit siya. Ang init ng araw at ang hangin ay yumakap sa kanya. Mula sa likod, mahinang naririnig ang boses ni Richard at Laila. Isang tawanan na puno ng luha at ginhawa. Dahan-dahang nagsimulang maglakad si Liana. Dinaanan niya ang parking lot ng ospital at lumabas sa kalsada. Ang araw ng umaga ay nagbibigay liwanag sa buong siyudad at ang mga tao ay nagsisimula na sa kanilang araw. Umalis siya ng tahimik, hindi napapansin ni Numan. Tanging ang rosaryo sa kanyang pulso ang bahagyang gumagalaw sa sikat ng araw. Lumipas ang 5 araw. Mabilis na gumagaling si Lila Beaumont at ang syudad ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit may isang bagay na hindi pa tapos. Sa conference room, sa ikatlong palapag ng ospital, nagtipon ng mga tao. 6 na tao ang nakaupo sa magkabilang panig ng isang mahabang mesa at ang sikat ng araw ng hapon ay pumapasok mula sa bintana. Sa isang dulo ng mesa, nakaupo ang isang HR manager. Isang babae na nasa 50 taon, may mga dokumento sa harap niya, matigas ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang dulo, nakaupo si Liana Reyes. Nakasuot siya ng maayos na damit, ngunit halatang kinakabahan. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang hita at ang tingin niya ay nasa mesa. Si Dr. Howell ay nakaupo sa tabi ni Liana at si Richard Beaumont naman sa tabi nito. Naroon din si Grace Hamilton. Binuklat ng HR manager ang mga dokumento. Miss Reyes, tinipon namin kayo rito para pag-usapan ang iyong ginawa. Tumingin siya kay Liana. Nakialam ka sa isang katawan na idineklara ng patay nang walang lisensya ng pagiging doktor. Ito ay malinaw na paglabag sa mga patakaran. Hindi sumagot si Liana. Nakayuko lamang siya. Itinaas ng HR manager ang isang dokumento. Pinahinto mo ang isang proseso ng cremation at sumama ka sa pagtransport ng pasyente kahit hindi ka isang medical professional. Ito ay posibleng paglabag hindi lang sa mga patakaran ng ospital kundi pati na rin sa batas medikal ng estado. Tumahimik ang silid. Inayos ng HR manager ang kanyang salamin. Ang iyong ginawa ay isang paglabag. Sa sandaling iyon, tumayo si Richard Beaumont. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at diretsahang tiningnan ang HR manager. Sandali lang, kung hindi dahil sa kanya, wala rito ngayon ang anak ko. Susubukan sanang sumagot ng HR manager, ngunit pinigilan siya ni Richard. Lahat ng doktor, idineklara siyang patay. Ang ospital, ang coroner, lahat sila ay nagsabing tapos na. Ngunit siya lang ang hindi sumuko. Tumingin siya kay Liana. Kung problema ang paglabag sa patakaran, nilabag ko rin ito. Ako ang nagsabing itigil ang cremation. Ako ang mananagot. Tumayo rin si Dr. Howell. Mayroon din akong gustong sabihin. Kumuha siya ng isang dokumento at inilagay sa mesa. Ang issue sa lisensya ay maaaring pag-aralan muli. Si Miss Reyes ay isang lisensyadong doktor sa Pilipinas at isang eksperto sa emergency medicine. Ang pagsuspinde sa kanyang lisensya ay hindi dahil sa malpractice, kundi dahil sa pagiging whistleblower. Sinuri ng HR manager ang dokumento. Nagpatuloy si Dr. Howell, inirerekomenda ko siya bilang emergency medicine advisor ng ospital. Habang pinoproseso ang muling pagkuha ng kanyang lisensya, maaari siyang magtrabaho bilang tagapayo at tagapagturo. Dahan-dahang tumayo si Grace Hamilton. Nanahimik siya sandali bago nagsalita. May gusto rin akong sabihin. Nanginginig ang kanyang boses. Dati, dahil sa maling desisyon, nawalan din ako ng isang buhay. Tumahimik ang silid. Pumikit si Grace. 15 taon na ang nakalipas. May isang pasyenteng malapit ng i-cremate, ngunit nag-alinlangan ang pamilya. Pero pinigilan ko sila gamit ang mga patakaran. Sinabi kong tapos na ang proseso. Huli na nang malaman ko, posibleng buhay pa ang taong iyon. Pero huli na ang lahat. Yumuko si Grace. Mula noon, nagtago ako sa likod ng mga patakaran para hindi na muling managot. Pero iba si Miss Reyes.
Tumingin siya kay Liana. Ikaw ang nagpakita ng tapang na hindi ko nagawa. Dahan-dahang inangat ni Liana ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Grace at mahinang nagsalita. Pareho lang po tayo. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. Sa Maynila, nawalan din ako ng isang pasyente. Sinunod ko ang patakaran, ang proseso, pero mali ako. Pagkatapos noon, nawalan ako ng lisensya at sinukuan ko ang lahat. Pumikit si Liana. Nang gabing nakita ko ang balita tungkol kay Lila, parang nauulit ang lahat. Sa pagkakataong ito, ayoko nang mawalan. Minulat niya ang kanyang mga mata. Noong araw na iyon, ang iniligtas ko ay hindi ang pasyente, kundi ang aking sarili. Tumahimik ang conference room. Ibinaba ng HR manager ang mga dokumento at tinitigan si Liana at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga patakaran ay umiiral para protektahan ang mga tao. Pero minsan, ang mga patakaran din ang nagiging hadlang. Bumuntong hininga siya. Ituturing nating exception ang kasong ito. Subalit, kailangang muling makuha ni Ms. Reyes ang kanyang opisyal na lisensya. Tumango si Dr. Howell. Tutulungan ko siya. Pumirma ang HR manager sa mga dokumento. Inaaprubahan ko ang isang 3 buwang kontrata bilang hospital advisor. Sa panahong iyon, iproseso ninyo ang kanyang lisensya. Dahan-dahang yumuko si Liana. Maraming salamat po. Ipinatong ni Richard ang kanyang kamay sa balikat ni Liana. Miss Reyes, ang ibinigay mo sa aming pamilya ay hindi lang buhay. Binigyan mo kami ng oras. Oras para magkasama. Pinigilan ni Liana ang kanyang luha at tumango. Natapos ang pulong at isa-isang umalis ang mga tao. Tumayo si Liana sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Maaliwalas ang langit at umiihip ang mainit na hangin. Lumapit si Grace at mahinang sinabi, "Patawarin mo ako dahil sa pagpigil ko sa iyo noon." Umiling si Liana, "Hindi po. Sumusunod lang din po kayo sa patakaran, pero natuto tayong lahat na may mas mahalaga pa kaysa sa mga patakaran." Bahagyang ngumiti si Grace at tumango. Tahimik silang tumingin sa labas ng bintana, tinatamaan ng sikat ng araw. Lumipas ang 3 buwan. Dumating na ang taglagas at ang langit ay mas naging malinaw. Nagbago rin ang lobby ng ospital. Sa isang sulok ng unang palapag, mayroong isang bagong espasyo. Sa likod ng isang salaming pinto, isang maliwanag na lounge ang makikita, malalambot na sofa, mainit na ilaw, at mga berdeng halaman sa dingding. Sa itaas ng pasukan, may isang karatula, Integrated Emergency Care Lounge. At sa ilalim, isang maliit na tansong plake ang may nakaukit, "Buhay muna bago ang tuntunin." Sa loob ng lounge, abala ang mga tao. Nagpapahinga ang mga pamilya ng pasyente at nag-uusap ang mga medical staff habang nagkakape. Isang mainit na kapaligiran ang bumabalot at may mahinang musika. Sa isang sulok ng dingding, may isang maliit na exhibit, mga larawan. Isa rito ay isang tanawin ng dagat, isang payapang dagat matapos ang bagyo. Sa ilalim ng obra, may isang maliit na plake, "Alon ng buhay ni Lila Beaumont." Ganap ng magaling si Lila. Matapos ang 2 buwan sa ospital, muli siyang nagsimulang lumikha ng sining at binuksan niya ang kanyang unang exhibit. Ang lahat ng kita ay idinonate sa ospital para sa edukasyon sa emergency medicine at pananaliksik sa paggamot ng mga pasyenteng may hypothermia. Ang perang iyon ang ginamit para itayo ang lounge. 3:00 ng hapon, nakatayo si Richard Beaumont sa isang sulok ng lounge. Tinititigan niya ang obra ng kanyang anak. Nakasuot pa rin siya ng kulay abong suit, ngunit iba na ang kanyang ekspresyon, malambot at mainit. Lumapit si Lila sa tabi niya. Nakatali ang kanyang mahabang buhok at simple ang kanyang suot. May malusog na kulay ang kanyang mukha at nagniningning ang kanyang mga mata. "Dad, kumusta?" tanong ni Lila. Tinitigan ni Richard ang obra. "Napakaganda. Ito yung langit na nakita ko noong magising ako," sabi ni Lila habang itinuturo ito. "Ang unang liwanag na nakita ko pagkatapos kong makaahon mula sa malamig at madilim na tubig." Ipinatong ni Richard ang kamay sa balikat ng anak. "Masaya akong buhay ka." Tumingin si Lila sa kanyang ama at ngumiti. "Dapat tayong magpasalamat sa taong nagligtas sa akin." "Tama, kay Miss Reyes." Tumingin-tingin si Richard sa lounge. Darating kaya siya ngayon? "Siguro, malapit nang matapos ang shift niya."
Tahimik silang naghintay. Sa isang sulok ng lounge, sa tabi ng bintana, may isang maliit na mesa. Isang babae ang nakaupo roon, si Liana. Nakasuot siya ng puting coat. Sa bulsa nito, may isang ID, Emergency Medicine Advisor, Liana Reyes. Hawak ni Liana ang isang tasa ng kape at nakatingin sa labas. Tinatamaan ng sikat ng araw ng hapon ang kanyang mukha. Isang mainit na liwanag. Sa kanyang pulso, naroon pa rin ang rosaryong pulseras. Nang tamaan ito ng araw, kumislap ang maliit na gintong krus. Mahina siyang bumulong, sapat na ang 5 segundo. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya, Dr. Reyes. Lumingon si Liana. Isang batang nurse ang papalapit. Pakisuri po ang chart ng pasyente. Suspect po ng hypothermia. Tumango si Liana at tumayo. Sige, pupunta na ako. Naunang lumabas ang nurse at inilapag ni Liana ang kanyang tasa. Tumingin siya sandali sa labas. Maaliwalas ang langit at niyuyugyog ng hangin ang mga puno. Nang maglalakad na sana siya, lumapit si Lila at Richard. Doktora, unang nagsalita si Lila. Nakita niyo po ba ang exhibit? Tumango si Liana at ngumiti. Opo, napakaganda. Dahil po sa inyo, nagawa ko iyan. Umiling si Liana. Hindi po, dahil mayroon po kayong lakas para mabuhay. Iniabot ni Richard ang kanyang kamay. Dr. Reyes, maraming salamat. Tinanggap ni Liana ang kamay niya. Isang mainit na pagkamay. Ako rin po. Binigyan niyo rin po ako ng pangalawang pagkakataon. Nanatiling tahimik silang tatlo. Sa loob ng lounge, bumubuhos ang mainit na sikat ng araw at naririnig ang tawanan ng mga tao. Mahinahon na sinabi ni Liana, kailangan ko na pong umalis. Naghihintay po ang pasyente. Tumango si Lila. Magkita po tayo ulit, doktora. Opo, siyempre. Lumingon si Liana at naglakad. Dinaanan niya ang pasilyo patungo sa emergency room. Magaan ang kanyang mga hakbang at tuwid ang kanyang likod. Pinanood siya ni Richard at Lila. Mahinang sinabi ni Richard, dahil sa kanya, nakatayo tayo rito ngayon. Tumango si Lila. Oo, 5 segundo. Binago ng 5 segundo ang lahat. Naglakad sila papunta sa bintana. Ang mainit na liwanag ng Florida ay bumubuhos mula sa labas. Walang hangganan ang kalinawan ng langit at payapang kumikinang ang dagat. Sa loob ng lounge, ang mga tao ay nagtatawanan, nag-uusap, nagpapahinga. Mga pasyente, pamilya, medical staff, lahat sila ay magkakasama. Ang nakasulat sa dingding ay nagniningning sa sikat ng araw. Buhay muna bago ang tuntunin. Pumasok si Liana sa ER. Sinuri niya ang chart ng pasyente at lumapit sa kama. Isang batang lalaki ang nakahiga. Hello, ako si Liana Reyes. Hinawakan niya ang kamay ng pasyente at sinuri ang pulso. Mainit, regular, isang tibok ng buhay. Okay ka lang, ngumiti siya. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana. Ang mainit na liwanag ay pumuno sa ER at nagbigay ilaw sa mukha ni Liana. Ang rosaryo sa kanyang pulso ay bahagyang gumalaw at kumislap. Ang malamig na hangin ng crematorium noon ay nasa alaala na lamang. Sa halip, narito ang isang mainit na liwanag. Ang hininga ng mga taong nabubuhay at ang pag-asa, mahina siyang bumulong. Sapat na ang 5 segundo. 5 segundo lamang ang nagbago sa lahat. Ang langit ay nanatiling maaliwalas at ang hangin ay marahang umiihip. Mula sa lobby ng ospital, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga tao at ang liwanag ng lounge ay mainit na nagniningning. Nanatili ang liwanag. Mainit, malambot, isang liwanag na hindi kailanman maglalaho. At sa liwanag na iyon, patuloy na nabubuhay ang mga tao.